Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga kwanggol ng mga vloggers mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kabayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, alam na ho nating lahat na kung saan, i-check muna natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan mga kabayan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 113 lahat ng mga comments. Nandiyan po ang name na user, meron siyang 83 na mga comments. Robel Ferrer Official, meron siyang 54 lahat ng mga comments. Ing Gimentiza, meron siyang 43 na comments. Angeline Quiason, meron siyang 27 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating mga viewers na nakapasok po sa ating top 5 commenters. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat po ng mga viewers na nag-comment dyan sa ating comment section. Thank you so much. At doon rin po sa mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishare ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Castillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiscalante, Rosetta Roel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin mga kabayan ang ibigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Rosalinda Cabautan. Nabigay sa atin ng $2. Thank you so much. At syempre, nandyan rin po ating mga early birds, yung lagi pong nauuna sa pag-comment dyan sa comment sections. Nandyan sila si Mama Recres Hernandez, Maria Cristina F. Manimbao, Lynn Dalim. Nandyan rin po si Amy Mapalad, Nonoy Florin Hills, Army Lagaso, Carmila Salinga, Flaviana Abela, Leonardo Steliero, Erlinda Balarasa, Emma Sarino, Angelita Hulsanger, and Mary Jane Tan. Okay, so pagkakabayan ko, well, of course, kumusta nga pala ang lahat? Okay lang ba tayo ngayong umaga? Maganda ba ating gising mga kabayan? Or kompleto ba ang ating oras sa pagtulog? At syempre, I'm hoping po na sana meron tayong energetic na aura at sa kondisyon tayo ngayong umaga mga kababayan. At syempre, doon rin po sa ating mga kababayan po na kagigising lang, hindi pa kondisyon mga kababayan. Well, of course, ako nang bahala sa kanila kasi mag-iingay dito si Sir Ivan, painitin ko ang inyong mga umaga mga kababayan. Kasi nga, syempre, as usual, marami na lang po tayo mga pasabog ngayong araw, yung mga paninira po ng ibang kampo, sasagutin natin yan, ididibang natin mga kababayan, at lalong-lalo na, ito rin pong statement na sumakay po itong si Senator Cynthia Villar mga kababayan doon po sa issue po ni F. Elisa at saka ni BP Inday Sara mga kababayan. Actually, meron po na-forward sa atin ng video po ni Ma'am Cynthia Villar na kung saan kailangan talaga natin pong sagutin mga kababayan kasi parang napasikat eh. Parang sumakay mga kababayan. Para siguro para hindi siya maluma dito. But anyways, and also pag-uusapan rin po natin kasi nga ito pong si Bongo mga kababayan. I think siguro kayo ng lahat po nakita niyo na po yung hearing doon po sa Senado na kung saan si Bongo mga kababayan nag-grandstanding. Oo nga, very unusual na grandstanding. Of course, siyempre alam ho natin kasi nga malapit na po yung eleksyon mga kababayan. Next year na po. 'Di ba alam ho natin
yung hindi pa dito nag-decide yung PDP mga kababayan na inominate nila ito pong si Bongo para po patakbuhin this coming election for Senator mga kababayan. Di ba hindi pa masyadong umingay itong si Bongo? Pero siyempre, nakikita rin po natin siya na nagkaroon dito ng early campaigning. Baka hindi niya alam mga kababayan na hindi natin alam at saka hindi natin nakikita po itong si Bongo nagkaroon na ng early campaigning last year pa po. Di ba naalala ba natin na meron ditong video si Bongo na namigay siya to ng ice creams, namigay siya doon yung Jollibee at saka recently mga kababayan yung merong tarpaulin na ingat sa biyahe baga kayo mabunggo. Naalala ba natin yan? Di ba marami pong tarpaulins mga kababayan? So tarang isipin natin yan po ay early campaigning mga kababayan. So alam ho natin yan. Ngayon po ito pong si Bongo, siguro feel niya at saka nakikita niya mga kababayan na ito pong ginagawa po ni Senator Raffy Tulfo mukhang epektibo po. Kasi kapag ikaw po ay mag-grandstanding, dyan po sa Senado, parang feeling nila ng ibang tao na ikaw po ay makamasa dito at saka konting harsh po na sasabihin mo na parang grandstanding nga. Parang magiging advantage ka doon po sa mata ng ibang tao mga kababayan. At yan po ang nangyari dito kay Bongo na kung saan kasi niya tinitira niya dito ito pong si Secretary ng DSWD, itong si Rex Gatchalian makabayan kasi nga si Bongo mukha nitong nagsiselos. Bakit si Ivan? A little makabayan, yung parang pahapyaw lang po. Kasi ang nireklamo dito ni Bongo, bakit daw doon po sa mga pinagbibigyan daw ng ayuda somewhere in Region 12 yata yung makabayan if not mistaken. Kasi nga may nagsabi daw doon yung Direktor Makabayan na kapag ibibigay na sa kanila yung ayuda, yung AX Makabayan, hindi daw doon hindi daw babanggitin yung pangalan daw nito ni Bongo Makabayan. At every time daw, sabi ho ni Bongo, every time daw na merong bigayin daw ng ayuda ng AX or Tupad Makabayan, hindi daw sila pinapasama dito itong si Bongo. Pero si Bongo nagreklamo Makabayan kasi daw sabi niya, bakit daw si Senator Amy Marcos nandun lagi po sa mga paayuda Makabayan pero siya bakit hindi daw siya pinapasama? So siguro sa tingin ko din Makabayan, merong nag-feed po kay Bongo na yun po ang sinabi doon po sa taga DSWD or baka director po doon sa Region 12, I'm not sure. Baka siguro yun pong sinabi po ng informant ni Bongo na boss, hindi ka pinapasama doon or ayaw kang pasamahin doon or ayaw ipabanggit po ang iyong pangalan kapag meron ng ayuda. So doon po sa Senado Makabayan, abay nag-grandstand po, galit na galit. Talagang hinamon niya dito ito pong si Secretary ng DSWD, si Rex Gatchalian Makabayan. So mamaya ipapakita natin yan. And syempre, pag-uusapan rin po natin, ito pong si Quiboloy. Bakit Sir Ivan? Honestly, I am sure na tayo na pong lahat dito nakahalata na sa PNP ng Davao Makabayan. Not just PNP, pati po yung NBI. Parang takot na takot sila dito kay Quiboloy. Naalala ba natin yan? Di ba? I think mga 2 weeks or 3 weeks ago na yata Makabayan. 2 weeks, I think 2 weeks ago na ito pong si Senator Risa Hontiveros na nawagan na siya dito or nag-recommend siya doon po sa taga PNP na ipapakansila ang lisensya po ng yung mga baril po ni Quiboloy Makabayan. That is 2 weeks if I'm not mistaken. I-correct nila po si Seban ha. Di ba nag-recommend po si Senator Hontiveros pero walang action kasi doon yung kapulisan po ng Davao Makabayan. At hindi pa tayo nagtataka na hanggang ngayon hindi pa rin po mahagilap itong si Quiboloy Makabayan. At saka merong ipapakita ko sa inyo mamaya, meron kasing na-post ito pong Alipores po or membro ng QOGC na si Quiboloy Makabayan nag-celebrate daw ng kanyang birthday. So mamaya pag-usapan natin yan at syempre marami pang iba. Ano naman po si Sir Ivan? Marami itong binibitahan ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, i-shoutout muna natin ang ating po mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? At syempre, nandiyan rin po kasama natin ating mga kababayan po, mga loyalista, mga Marcos loyalist. Nandiyan rin po at kasama natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinklawan or yung mga dilawan. At syempre, i-acknowledge po natin at saka i-welcome natin ang ating po mga bagong subscribers, mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? So syempre, doon rin po sa ating mga haters,
I love you all. And of course, mga kabayan, welcome po ang lahat dito sa ating channel. Mas advantage nga yan kasi nga sa katagalan mga kabayan na every time po or araw-araw tayo itong magbabalita po ng mga totoong balita, sa katagalan, marirealize po ng mga haters natin na totoo po dito ang ating mga balita, meron tayong mga ebidensya pong ipinapakita, at saka talagang totoo dito ating ipinaglalaban mga kabayan. Ang ating ipinaglalaban, ang future po ng ating mga anak at saka ng ating mga apo mga kabayan. Okay, so anyways, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue mga kabayan at saka didibang tayo ng mga fake news, dito muna tayo po sa good news na kung saan doon po sa NAIA Terminal 3 Makaabayan, binisita po ni Speaker Martin Romualdez yung bago po na OFW lounge. 'Di ba alam ho natin that is last year Makaabayan. Last year ba 'yon o that is January na meron tong picture dito na pinakita po na nandun po itong si yung taga DMW Makaabayan na kung saan 'di ba yun po ang soft opening ng OFW lounge sa Terminal 1 yata yun if not mistaken. So ngayon sa Terminal 3 Makaabayan meron pong bago at saka in-improve pa po. So kahapon binisita ni Speaker Martin Romualdez. For more details, let's watch this. Magandang balita para sa mga kababayan nating OFW. May ikinakasa na ang mga kinukulan na mas malaking OFW lounge sa NAIA Terminal 3 na maring tambayan ng mga bumabiyahing OFW. Kahapon ipinasilip ni NAIA Terminal 3 General Manager Eric Jose Ines kay House Speaker Martin Romualdez at sa iba pang House leaders ang proposal ukol dito. Bagay na nagustuhan ng mga mambabatas. Pinasalamatan din ni Romualdez ang San Miguel Consortium sa pangunguna ng CEO nito na si Ramon Ang sa pagbibigay ng mas malaking espasyo para sa nasabing OFW lounge. Matatandaan na ang SMC Consortium ang nakakuha ng 170.6 billion pesos na Public-Private Partnership o PPP project para sa rehabilitasyon at operasyon ng NAIA. Itong Enero una nang binuksan ng ang OFW lounge sa Terminal 1 at ngayon susunod namang bumuuin ang lounge para sa OFW sa Terminal 3. Batay sa plano ng SMC, kayang tumanggap ng 200 individual ang itatayong OFW lounge sa NAIA Terminal 3. Sa PT, nakikita natin na itong original na vision na OFW lounge kagaya dun sa Terminal 1, no? At nakapakaganda na dun, pero pulong-pulo na. Dito naman sa T3 kasi mas marami ang pasahero na silaran dito. We're very grateful to Mr. Cecil for accommodating not only the OFW lounge here, but they want to accommodate a large area and a down space na almost double the area. Okay, so tama nga tayo makabayan. Yung una pong nakita natin dito na soft opening po ng OFW lounge sa Terminal 1 pala yun. Yung nandun po si Ignacio makabayan, si Arnel Ignacio. So ngayon, meron rin po yung Terminal 3 and that is good news makabayan. Kasi nga, alam niyo po mga OFW, kapag medyo late pa ang kanilang makabayan, meron pa silang time dito na magtambay before po darating ang schedule po na kanilang flight. At least yung mga OFW, meron tayong matatambayan makabayan. Di ba? Parang VIP lounge na po. VIP lounge. Ganun pala pag-spelling yan. Pag-pronounce lounge. So anyways, forward tayo. So pag-usapan na natin ito pong si Kibuloy makabayan. Kasi nga talagang nagtataka ako dito kung bakit hindi pa rin po mahagilap itong si Kibuloy hanggang ngayon makabayan. Di ba? Nakapagtataka talaga eh. Tsaka marami itong nanawagan mga netizen, ang taong bayan na kung saan dapat doble kayo dito yung PNP Davao at saka yung NBI Makabayan. Kasi nga, feelings ko dito, parang pinagtatawanan lang sila dito ni Kibuloy Makabayan. So, ibig sabihin yan, maraming properties, ito pong si Kibuloy Makabayan. So, ayan ang good news. Kasi nga, nirecommend din na doon po sa Director General po kay Marbil Makabayan or yung PNP Chief na kung saan ito pong mga baril po ni Kibuloy pinakakansila na. Kasi nga, siyempre makabayan, baka gamitin ho yan, di ba? Kapag matunto na dito yung lungga po ni Kibuloy, baka gagamitin ho yan na magkabarilan o magkaanuhan na. So ngayon pa lang, nirekomenda na dito ng ating mamabatas na dapat ikansila na yung mga baril po ni Kibuloy. So for more details, let's watch this. Ang GPNP po natin ay pag-aaralan po ito. May mga legal officers po ng GPNP at malinaw naman po na may pasihan po itong recommendation po ng FEO.
Pinag-aaralan na ng legal team ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, ang rekomendasyon ng Firearms and Explosives Office na i-revoke o kanselahin ang License to Own and Possess Firearms o LTOP at mga firearms registration ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakakita ng basehan ng FEO para patanggalan ng lisensya ang religious leader. So doon po sa Section 4G ay malinaw po doon na nakasaad na ang isang aplikante po ay dapat po ay hindi po siya currently accused in a pending criminal case na ang imposable penalty po ay 2 years. So doon po siya pumasok at doon din po sa section na 26.1.5 ng Revised Implementing Rules and Guidelines po ng RA 10591 kung saan malinaw po doon na one of the legal disability for an individual po para matanggalan po siya ng pribilehiyo ay yung pong pagkakaroon po ng criminal case with imposable penalty of 2 years. Doon po pumasok yung kaso po ni Pastor Kibuloy and one other po. Kung matatapos ang review na ginagawa ng legal team ni Chief PNP, posibleng makapaglabas ng desisyon si General Marbil ngayong linggo. I don't want to preempt po yung magiging decision po ng PNP but ang GPNP po natin ay pag-aaralan po ito. May mga legal officers po ang GPNP at malinaw naman po na may pasihan po itong recommendation po ng FEO. But antayin po natin yung formal na pagpirma po ng ating GPNP and hopefully within the week po ay lalabas po yung approved decision po ng ating GPNP. Sakaling aprobahan ni General Marbil ang rekomendasyon ng FEO, magiging loose firearms na ang mga baril na hawak ni Kibuloy at mayroon na lamang siya, ang kanyang kaanak o ang kanyang abogado ng 6 na buwan para isurrender sa PNP ang naturang mga armas. Sa ilalim po ng RA 10591, ang next of kin, nearest relative or legal representative who has prior knowledge of the existence of these firearms will be given 6 months to surrender and turn over these firearms to the nearest police station, if not po doon sa Firearms and Explosive Office. Base sa tala ng FEO, si Kibuloy ay may 19 na baril. 18 dito ay pawang mga short firearms at isa ang long firearm. Isa din sa naturang mga baril ang expired na ang registration noon pang nakaraang buwan. So dami para ang dami pala ng baril po ni Kibuloy mga kabayan, 19. Parang meron siya dito parang private army. So dito po sa ating kapulisan po dyan sa PNP Davao, dapat ipakita na dito yung total effort nila at saka dapat double time mga kabayan para hindi ito iisipin po ng taong bayan na baka kasi nga marami itong narinig mga kabayan na para daw prinotektahan dito ng PNP Davao ito pong si Kibuloy. Kasi nga siyempre alam mo natin si Kibuloy, mapira ho yan mga kabayan, medyo ma-influensya ho yan na tao. So hindi malayo kapag hindi po dito aayos po yung PNP ng Davao mga kabayan, dapat be specific tayo. Dapat PNP Davao lang po. Kasi sila po dito yung naghanap po kay Kibuloy mga kabayan. 'Di ba? Nakapagtataka talaga eh. So dapat double time dito ang PNP para maiwasan natin po na sila po pag-iisipan dito na hindi maganda mga kabayan. Okay, so ngayon mga kabayan ko, meron pong nag-post ng picture doon po sa Twitter na kung saan ito pong nag-post mga kabayan, siya po ay aliporis po na ng QOJC or ni Kibuloy. So ang post niya, meron kasing nakalagay doon na parang nag-celebrate po ng birthday mga kabayan. Well, I am not sure po ito po ay bago or nakaraang buwan na or before po lumabas po ito yung warrant of arrest. I am not sure or baka last year mga kabayan. Kasi nga walang date po itong post po. Actually pinoward ito sa atin ng ating kaibigan po na vlogger po dyan po sa lagi pong nagtatambay sa Twitter mga kabayan. Walang nakalagay po na date. Pero ang post po ni Sir Melchor, that is 1 day ago mga kabayan. Pero siyempre, kapag titingnan po natin yung original po na picture, wala kasi nakalagay po na date. So, dito parang nakahiya dito, nag-post ng picture, kung totoo man yan kung totoo man yan, tsaka bago yan mga kabayan, parang nakahiya dito sa PNP natin, na parang pinaglaruan dito yung ating gobyerno, ating mga kapulisan, mga enforcement agency, na kung saan si Kibuloy parang happy-happy lang, happy-go-lucky lang, merong picture dito na ilabas po ang kanyang alipores, na nag-celebrate po ng birthday mga kabayan. So, dapat kung sino man nag-post niya mga kabayan,
dapat tatanungin kasi konfirmado naman po na yun po ay membro ng taga QOGC. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Mike Abe mga kabayan kasi nga dito sinabon niya talaga ito pong kapulisan dyan po sa Davao. For more details, let's watch this. Ay ultimong pagkansela ng firearms license, napakabagal ng PNP. Hindi magawa ng PNP until now. Bakit? Ganun bang ang ka-impluensya si Kibuloy sa ating PNP? Ganun ba ang dapat na malaman ng taong bayan? Ma-impluensyahan sila ng mga taong may kakayanan sa maraming aspeto kapag pera at koneksyon ang pinag-uusapan? Anong mangyayari sa bayan natin pagka ganito? May warrant of arrest, hindi nyo maaresto. May mga baril, hindi nyo makancel ang lisensya. May mga baril, hindi nyo makumpiska. Ay paano lang pag nag-operate kayo? Baka yan ang makadisgrasya sa inyo. Di ba dapat pagka may ganyang warrant of arrest na posible, hindi ko sinasabing gagamitin, sinasabi ko lang posible na magamit yung baril, di ba dapat yan ang inuunang kumpiskahin at tanggalin ang lisensya para makontrol ang sitwasyon? Eh wala tayong narinig sa PNP. Pag nagpe-press conference, sabi nila, hinahanap nila. Hindi daw ganun kadaling makita. Abe, alam nyo, sinusweldohan ng mamamayang Pilipino ang PNP. Nandyan ang intelligence fund, nandyan ang confidential fund, nandyan ang lahat ng resources at manpower. Isang tao, isang grupong hindi naman ganun kalaki, nahihirapan silang hulihin at papanagutin, harap sa korte. Court order yan, hindi naman ho yan chismisan lang o kwentuhan lang. Order ng court dahil parte yan ng proseso sa paghahanap ng katarungan. Lahat sila biktima ng katarungan. Yung di umano'y biktima, naghahanap ng justisya. Eh yung suspect o akusado, naghahanap din ng justisya. Pero dapat nakokontrol. Abay, halos isang buwan na po ang warrant of arrest galing sa Senado, walang nangyayari. Halos mag-iisang buwan na rin ang galing sa mga korte sa warrant of arrest sa kasong sexual abuse at saka po qualified trafficking. Yan po yung mga kinakaharap na kaso. Di ba? Ultimo yung mga ibang kasama nawawala na rin. So, ayun po. Paano magtitiwala ang taong bayan na mga simpleng mamamayan sa ating kapulisan kung ganito? Nasaan ba ang reforma? Sa tuwing magpapalit ng PNP, pinapangako ang reforma. Ilang taon at dekada na nagre-reforma sa ating kapulisan. Ultimo sa pagpapatupad ng batas, nahihirapan sila at hindi may paliwanag kung ano ang dahilan. Isipin mo ang report, sinasabi ni Senador Ontiveros, may mga baril, may private army. Di ba pagka ganyan, dapat yan prevention ang ginagawa, makontrol yung armas, makontrol yung mga pwedeng maging kasangkapan sa pagpapatupad ng batas ng ating mga otoridad. Nako, nakakahiya tayo. Sa ibang bansa, hindi pwede yan. Sa malalaking mga bansa, pag may warrant of arrest at alam nila kung saan nandudong lugar, hindi natitigilan at di nahuhuli. Kahit malaking tao pa yan. Nag-ooperate ang FBI or pulis kung saan man. By land, by sea, at by air. May mga chopper silang ginagawa. Dito sa atin, wala talaga Ewan ko kung kailan tayo. Pero ang problema, kaya nakakadismaya at nakakalungkot, tuloy-tuloy po ang gastos. Tuloy-tuloy ang pagbabayad natin ng buwis. Lahat ng atin binibili, may tax para sa gobyerno, para magamit sa operasyon ng gobyerno, sa lahat ng gastusin, pati sweldo, pati intelligence at confidential fund para sa kanyang klaseng operasyon. Pero hindi nila maibalik sa lalong madaling panahon yung pagsisikap ng taong bayang makatulong sa gobyerno sa magitan ng pagbabayad ng buwis para magkapera ang gobyerno at gagamitin nila. Ang sukli lang dyan matinong serbisyo, maayos na serbisyo, patupad ang batas kahit kanino, no one is above the law. Hindi ho natin naramdaman until now. Inuulit ko, huwag kayo magagalit, hindi pa ho guilty yan. Akusado pa lang, parte ng proseso, hirap na kayo. Di pa paano yan pag napatunayan guilty? Halimbawa, mag-guilty yan sa paglilitis ng kaso at napatunayan na.
Di lalong mahirap hanapin yan. Eh ito nga, suspect pa lang, akusado pa lang. Hindi na humay-produce ng ating mga otoridad. Kayo sa NBI, kasama kayo rito. Bakit hindi nyo magawa? Nako, General Marbel, PNP Chief, maraming problema sa departamento mo. Yung kabagalan, kakulangan ng aksyon, o kung anong mga dahilan kung bakit hindi nyo magawa, hindi yan naintindihan ng taong bayan. Yung kay Bantag, 1 taon ang may warrant of arrest. Yung kasamahan niya nakasamahan niyang may warrant of arrest, nakamatayan na yung warrant of arrest. Ha? Iyan nga si Tebes napakaraming kaso, nakatakas pa ng bansa. Di ba? Yun sa ibang bansa pa nahuli. Dito hindi. Di ba? Ang dami pong challenge Di ba? Ang dami pong pagkukulang. Huwag kayong mapipikon mga alagad ng batas. Kasi hindi po masamang magtanong ang taong bayan, madismaya ang taong bayan base sa inyong ginagawa at performance. Di ba? Naiisip na tuloy na pinagtatakpan, hinahanap mga ba talaga? O talaga hong pinababayaan lang nyo at paisi-isi na lang? Wow! Ang lupit, ha? So anyway, huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi lahat ganyan. Siguro may mga pulis pa rin at mga NBI pa rin matitino, magagaling at gagawin ang kailang trabaho. Baka binusalan makabayan kaya bumagal. walang ganang maghanap kasi nga siyempre baka meron nang naka-wall makabayan, tawag dito sa gitna parang ginanon, parang nakaharang, hinarangan na ng colored na green. 'Di ba nakatawa talaga At saka alam niyo makabayan ko, ang problema kasi, ang dapat nga ditong gawin ng kapulisan natin, magpasikat sila makabayan. Kasi nga siyempre, bago po ang ating PNP chief na si Marbel Makabayan, si General Marbel, dapat magpasikat dito yung kapulisan. Lalo na dyan po sa Davao Makabayan, pasikat tayo, di ba? Mas maganda, di ba lagi yung sinasabi dito na mas okay pa yung tao na taga-gobyerno Makabayan na magpasikat kaysa doon sa walang ginagawa Makabayan, di ba? Gusto ko yung magpasikat siyempre at least nagtrabaho sa Makabayan. Okay, so forward tayo. Ipapakita ko muna sa inyo yung picture po na ipinakalat doon sa Twitter Makabayan. Ito po yung tungkol po doon kay Digong. Si Digong Makabayan, meron siyang picture dito na kumain siya lang mag-isa. Ang problema dito, kasi nga kinumpare nila yung pagkain po na yung sabay na kumain, ito pong si PBM at saka si Efelisa Makabayan na kumain ho sila ng I think Chowking yata yan, Jollibee nga pala, sorry. Kumain sila ng Jollibee dito. 'Di ba maraming nagsasabi diyan sa comment sa baba Makabayan na parang inendorso daw ng Jollibee ni PBM at saka ni Efelisa Makabayan. Inendorso daw. Pero siyempre para sa akin walang problema naman yan At least na mas ipinapakilala pa dito ni PBM yung branch po ng Jollibee Makabayan. Walang problema naman ho yan. Pero dito kasi sa kanilang caption, sabi dito for real versus trying hard the Makabayan. So ang ibig lang sabihin, ang pagkain daw dito, ito pong si Digong Makabayan, makatotohanan daw for real. Versus trying hard, yun sila po daw si PBM at si Efelisa. Para sa akin, ang totoo dito, itong si PBM at si Efelisa. Kasi nga yung si Digong, alam mo natin ang kanyang totoong karakter, pagkatao Makabayan, pakitang tao lang po. Hindi ho yan for real. Yan po'y parang acting-actingan lang Makabayan. Acting-actingan na makikita siya dito ng taong bayan na siya daw ay makamasa, siya daw para daw sa mga mahirap. Iyan naman kasi ang kanilang target lagi Makabayan, naghihirap, naugutom, wala na makain, walang bigas. Yan kasi ang lagi nilang target. Napansin ba natin yan? Pero di ba itong si Digong, alam ho natin na hindi naman totoo, bilyones po ang kaniyang mga nakurap Makabayan. Ayon po doon sa mga kumakalat po ng mga balita, doon rin po sa mga ibang balita po ng mga newspapers, ng tabloids, ng live stream, ng mga streaming po, minsan media na allegedly itong si Digong marami pong nakurap, bilyones Makabayan, di ba? Pero para sa akin ang totoo diyan na tao, tarang makatao, ang mga Marcos, si PBM at si Efelisa Makabayan. Bakit naman kasi i-compare lang yan? Samantalang alam na ho namin ang totoo na ito si Digong ay talagang walang kwenta na tao, traidor pa Makabayan. Ngayon, dahil pinakita nila itong si Digong Makabayan, ipapakita ko na sa inyo ito pong himod puwet kay Digong, ang kanyang kaibigan na si Cynthia Villar Makabayan. Kasi nga meron siyang nasabi dito na kung saan sabi niya,
kung siya daw dito ang asawa ng presidente, hindi daw siya makipag-away mga kababayan. Bangko sabi niya, iisipin na daw dito kung ano ang magandang gagawin para daw magkaroon dito ng maraming proyekto mga kababayan. 'Di ba? Parang sinasabi niya dito na walang naiambag sa Pilipinas si F. Elisa mga kababayan. Napansin ba natin 'yan? Kasi nga dito po sa kanyang statement, ay papakita ko mamaya. Parang feeling ko dito, parang ginawa niya ditong naging biktima at saka naging biktima to at saka aping-api ito pong si BP Sara Makabayan sa kanyang statement. Kasi hindi naman inalam Makabayan kung ano talaga dito ang totoo. Nasamantalang hindi po nagkikipag-away si F. Elisa. Kilala ho natin si F. Elisa Makabayan, hindi po yan nagkikipag-away. Sumagot lang siya doon po sa questions po ni Katonyeng. At saka tama lang po, at least nalaman nating lahat na talagang merong ginagawang kabulasugan yung mga haters, yung mga bashers po ni FL Lisa Makabayan. Pero mahal pa lang yun, pero marami po ditong tumambling Makabayan, di ba? Okay, so ipaparinig ko muna sa inyo yung sinabi po ni Cynthia Villar. Kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Oo, hindi na ako makikipag-away. Huwag na lang sana. Huwag na mag-away. Gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente, di ba? Naku, wala bang nagawang project si F. Elisa Makabayan? Bulag ba to? O hindi ba siya nagre-resist Makabayan? Kasi nga, di ba alam mo natin, itong si Cynthia Villar, ayaw niya na mag-resist Makabayan. Ayaw niya mag-research, siyempre kapag hindi ka mag-research, paano mo masagot ng tama yung mga tanong sa kanya Makabayan? I am sure na yung kanyang sagot dito na hindi daw makapag-away kasi nga siyempre doon siya nakikinig po sa ayaw po dito kay F. Elisa. Well, hindi niya kasi inalam dito kung ano yung totoong nangyari Makabayan. Ulitin natin, hindi po nakikipag-away itong si F. Elisa. Siya po lagi ang inaaway Makabayan. Siya po lagi dito ang nilagyan po dito ng mga piking balita, inaalipusta, tinatapakan, at saka binibigyan dito ng mga balita na hindi naman po tama Makabayan, mga fake news. Tapos ngayon sasabihin dito ni Senator Cynthia Villar na nakipag-away daw itong si F. Elisa Makabayan. Agree ba tayo doon? Di ba? Gunggong talaga eh. Siguro sumakay na siya dito po sa issue po ni F. Elisa Makabayan kasi nga siya po'y re-electionist dito. Alam ho natin yan. So sila po'y nagpapag-grandstanding naman dito, nagpapasikat kasi nga malapit na ang eleksyon Makabayan. So ipapakita ko muna sa inyo na sinabi po yan talaga ni Cynthia Villar na hindi niya gusto bakit ba mag-research pa Makabayan. For more details, let's watch this. Puro research. Baliw na baliw kayo sa research. Aanin nyo ba yung research? Ako, matalino akong tao, pero hindi ko maintindihan yung research nyo. Puro research. Baliw na baliw kayo sa research. Aanin nyo ba yung research? Ako, matalino akong tao, pero hindi ko maintindihan yung research nyo. O, di ba? Ayaw niya mag-research Makabayan. Makikita din dito, wala siyang alam po doon po sa nangyari po between kay F. Elisa at kay BP Sara kung ano talaga ang totoo. Ginawa niya dito parang naging aping-api si BP Sara. Ginawa niya dito si BP Sara na parang naging biktima Makabayan. Gunggong talaga eh. So anyways, before tayo mag-forward doon sa ating next na balita Makabayan, siyempre, i-shout out natin. Nandyan po ating mga kababayan po mga viewers. Sila si Rose Guevara, Yuki. Nandyan po si Marie Olidan. Hi to Helen Cabayao, Mayeth Sibuhano. Nandyan po si Price Gasul, Maria Sara, Gemma Ramirez, Gemma Camarines. Nandyan po si Antonio Payos. Hi to Tinkerbell, Billion Kinya. Nandiyan po si Shaima Kader, Oscar Dasilio, Evangeline Rerolle. Hi to Yumi Rodelentan, Erwin Iogawa, and hi to Lorely Bernardo and Simply Tukis Vlog. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo mga kabayan yung pong update ho natin tungkol kasi doon sa naalala ba natin yung dapat balita mga kabayan na kung saan ito pong content creator na to nagpalabas kasi ng audio deepfake boses po ni PBM Kabayan na ang kanyang mga content doon parang mag-instigate kasi ito ng karagdagang tension dyan po sa WPS between the Pilipinas at saka yung China Makabayan. Magkakaroon kasi ito ng delikado talaga, nagkaroon ng tension dito or baka magkakagira pa Makabayan. So ngayon,
Ang ating pong gobyerno, DICT, ipinapahanap na po nila dito yung content creator mga kababayan. And I found out, before po ako nag-vlog mga kababayan, tininan ko po uli yung YouTube account ng Dapat Manila, Dapat Balita, at saka ang kanilang pong Facebook account, hindi na natin makita mga kababayan. Yes, probably kanyang hinay dito. I'm sure hinay yun mga kabayan, hindi yan dinilit. Bakit? Kasi nga siyempre for future purposes so yan. Kapag kasi yung issue na yan mga kabayan, medyo humupa na, makalimutan na, saka maglaylo mga kabayan, babalik naman po yan ang kanyang YouTube account. I am sure 101% mga kabayan. So ang ginawa dito ng admin po, ng content creator po ng Dapat Balita, kanyang hinaid ho yan mga kababayan. Pero ngayon, pinaghanap na siya ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Tinutugis na ng mga operatiba ang nasa likod ng mga naglipa ng pineking video kung saan pilit ginagaya ang boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Babala ng mga otoridad, may kalalagyan ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon na dinadamay pa ang Pangulo. Narito ang report. Mismong Department of Information and Communications Technology o DICT ang nababahala ngayon sa naglipa ng pineking mga content online na gumagaya sa boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, mismong si DICT Undersecretary Jeffrey D. ang nagpakita sa media ng panibagong video sa YouTube na kung pakikinggan, parang si PBBM mismo ang nagsasalita. Binigyan ko na sila ng pahintulot na gawin ang nararapat kung sakaling umatake ulit ang China sa ating dagat. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Ang boses na yan, peke. In-upload ang video noong April 20 sa YouTube channel na Kamayad TV na may mahigit 12,000 subscribers. Yung title pa lang maliwanag na. May deception na agad. But this one kasi has a message. A message saying that we are on war footing, which we clearly would state we are not. Sa isang pahayag naman, una nang pinabulaanan ng Presidential Communications Office o PCO ang mga kumakalat na video kunon ng Pangulo na nagdedeklara ng gyera. Paglilinaw ng PCO, walang ganyang direktiba ang Pangulo. Deepfake lang daw ang mga ito na minanipula lang sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Kaya ang DICT nakikipag-ugnayan na sa YouTube para mabura ang video. Dito mo makakalata na mukhang hindi lang siya. There seems to be a pattern of trying to make this news persistent. Tingin naman ng National Security Council o NSC, may kaugnayan sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika ang paglitaw ng mga deepfake video. They think that these balikatan exercises as a prelude to war, kaya may mga deepfake videos na lumalabas. Lahat po ito seeks to manipulate the information environment. Nakatakda ng imbestigahan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang mga deepfake video. May paraan din daw para matukoy kung sino ang nasa likod nito. We'll have to communicate with YouTube kanino yung account. An account would definitely have some sort of authentication mechanism, like a mobile phone and a email address. And because we already have a SIM card registration act, then it's a matter of identifying who the owner of that mobile number is, no? Babala naman ng DICT sa mga nasa likod ng deepfake videos. Pwede silang kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. Nananawagan din sila sa publiko na maging makilatis sa mga nakikita online at huwag nang i-share ang mga maling impormasyon. So meron ditong pattern makahabayan na ito po yung nire-upload po ng ibang mga yung mga anti-Marcos, yung siyempre yung mga DBS makahabayan, nire-upload nila. Kasi nga para masira ito yung pangalan po ni PBBM. Pero yan, hindi lang naman kasi dito yung pangalan po ni PBBM ang masira makahabayan, kundi mismo ang bansa. Kami po mga pro-BBM mga vlogger, mga makamarcos na mga vlogger, walang problema, bardagulan to bardagulan makahabayan. Yun na yung mga paninira dun sa kabilang kampo na about po sa ating gobyerno, kay BBM. Well, ating i-correct natin yan at saka i-debunk natin. Bardagulan makahabayan. Pero kasi yung ganun kasi klase na na content makahabayan, delikado kasi yan, parang ibang level na ho yan. Magkakaroon kasi dito, baka hindi natin alam, baka makagera makahabayan kasi nga ang sinisiraan dito yung between dalawang country na kasi, yung Pilipinas at saka yung China makahabayan. So dapat yan po'y iwasan.
ako po ay nanawagan dito sa ating pong lahat ng mga viewers, followers po ng ating channel dito. Kung meron man kayong nakita na the same po na video mga kababayan na nire-upload po ng kung sino mang uploadan yan, dapat isumbong ho natin. Okay? I-forward sa ating mga kababayan, saka ako na pong bahala dito, mag-forward doon sa taga PCO o sa ibang ahensya mga kababayan. Okay? So ngayon, meron kasing hindi nasabi doon yung taga DICT kung paano yon talaga matrace mga kababayan. Ito ang napaka-easy at saka pinakamadali mga kababayan. Bakit si Ivan? Lahat ng mga content creator, 'di ba, through YouTube yung mga kababayan. Pero ang YouTube, meron kasi siyang partner, ang ngalan po ay AdSense mga kababayan. Alam mo natin yan, alam mo yan ng mga content creator, merong AdSense. Ang AdSense kasi mga kababayan, yan po ang napapasildo sa amin. Para silang partner po ng YouTube. So doon po sa AdSense, malalaman doon ang credentials po ng content creator, anong totoo niyang pangalan, ano ang kanyang bangko, malalaman lahat kagad makabayan. So dapat yun na po, siguro baka hindi niyan to sinabi dito sa in public, pero yan po isa siguro sa plano ng makabayan para hindi po dito maka-ready kaagad yung siyempre yung content creator. Yan kasi ang pinaka-easy dito, yung AdSense makabayan. Okay? So anyways, foreign po tayo sa ibang usapin makabayan kasi nga I think marami ditong umalma na kung saan ito ibinalita po ng taga PNP na yung mga bagong papasok dito ng mga pulis, mag-a-apply na pulis, mga bago ay bawal na po yung merong tato makabayan. I think nabalitaan nyo na po to. So may nakita kasi ako doon po sa baba po ng comment po ng video na yan sa News 5 makabayan na maraming umalma doon. Bakit daw kailangan pang tingnan yung tato? Para sa akin, siguro mas maganda talaga yung maging role model tayo makabayan, 'di ba? Kasi tayo po ay police, tayo po isang enforcement agency. So dapat tayo po tingnan na talagang parang decent tingnan makabayan. Siyempre, asa po sa pagiging police natin, dapat role model rin po tayo na walang tato. Okay ba sa atin? Agree ba tayo makabayan? So para meron tayong idea, pero magkaroon po dito ng idea ang ating ibang viewer, baka hindi na nakita makabayan. Let's watch this. Once maging effective na po itong batas na ito, ay dapat po ay hindi na po. Generally prohibited po ang paglalagay po ng tattoo, but since kung ikaw ay nasa PNP na po at nagpatattoo ka po at hindi pa po effective itong particular na batas, yan naman po ay i-regulate natin. So sabi ko nga po, pag naging batas po ito, ay you have to declare ano-ano po ba yung mga tattoo sa katawan mo na nandyan po. But once naging effective nga po na ito, dapat po ay hindi ka na po magdagdag ng additional tattoo, whether that is visible sa labas po, especially kahit nang nandun sa loob, at ito po ay papasok po doon sa indecent na mga tattoos po. Ngayon po, kung ikaw nga po ay may mga tattoo na, ay pumasok ka na nga po, ay hindi naman na po yun ipapabura pa. Kahit visible. Yun po ay dapat po, very clear po doon, kapag meron po kayong visible na tattoo, na makiibig sabihin, pag kayo po ay naka-uniforme at nakikita po yan, nakikita yan sa braso, you are given certain period of time para po burahin po yung inyong mga tattoo po. Kahit yung mga existing law enforcement agencies, yung mga organizations? PNP lamang po ito, sir. Sa PNP lamang po ito applicable itong particular na MC po ina. But sabi ko nga po, ang unauthorized po na mga tattoo po ay MC lang po ito. Memorandum circular lamang po ito ng PNP. Meaning, applicable lamang po ito sa PNP uniform personnel at saka sa non-uniform personnel. And of course, doon po sa mga papasok po as patrolman, patrolwoman, kadete po ng Philippine National Police Academy at yung pong mga papasok po na officer to technical or yung pong lateral entrance po. Policy ng PNP. Policy po ito ng PNP, particularly po ng Memorandum Circular 2024-023 po, or PNP Regulations on Bearing and or Sporting of Tattoos. Kailan na pa na-aprubahan ito? Naaprubahan po yan noong March 2024, kaya nga po ito ay dadaan pa po ito sa publication as a matter of procedure po. So pag na-publication po yan sa newspaper of general circulation, pati po sa official gazette, after 15 days po, doon pa lamang po magiging effective po yung batas po. So buburahin pa rin? Oo. Kasi pag visible, buburahin siya.
Yes po, ma'am. Pero kung ngayon, hindi pa nagpapabura dahil hindi pa naman effective doon nag-uumpisa. Well, kung ako po yung affected, siguro po ay pwede niya nang umpisahan po siguro. Bakit po ba? Ilinawin po natin yung rasyonale, bakit po natin pinapa-erase po ito. Although for some, sinasabing creative art ito, this is an expression of oneself belief and sa artistic side po nila. But in every right po, there's always a boundaries po. Dito po ay nasa loob po tayo ng uniform service kasi pangit po naman na naka-uniforme po yung mga pulis po natin na tad-tad po ng tato. Kaya nga ang sinasabi nga po, pwede po kayong magtato doon po sa hindi visible po. May mga nakikita po tayo na lumalagpas na po sa mga braso po at hindi po sa paningin po ng PNP leadership po ay hindi po ito maganda. It's not a curtailment of their rights. Pagka ikaw po ay pumasok sa PNP, there are certain rules and traditions and policy that you have to follow po. Come at their own expense. Yes po. Yes po. Okay, so para sa akin, agree ko dyan makabayan. Dapat maging role model dito yung yung kapulisan natin. Pero sa akin, siguro okay lang ho yan. Applicable yan doon sa mga, okay lang siguro sa mga military, sa mga black ops, sa mga special na mga agents. Siguro okay lang yan makabayan. Pero sa kapulisan kasi, pero hindi siya maganda tingnan makabayan. Para sa akin lang ho yan. Para sa akin lang ho yan ha. Pero alam ko po na marami kong mga viewers ito na meron po silang mga tato. Pero siyempre, that is parang art kasi yan makabayan. Sa iba, that is art. Pero alam nyo ba, sa Sir Ivan, wala akong tato makabayan. Yes, kahit ganun kaliit, wala akong tato. Iwan ko, parang hindi ko lang feel makabayan na magkaroon ako dito ng tato. Pero siyempre, aking mga kapatid, meron sila mga malaking tato makabayan. Kasi ang aking pinsan, siya, tatlo ng aking pinsan makabayan, mga tattoo artist to yan. Yes, totoo yan. Meron kasi sila mga awards sa mga tattoo. Meron silang sinasalihan dito ng mga competition, mga tattoo. At matatawag talaga natin na magaling talaga sila mag-tattoo makabayan. Ang laki nga, halos buong katawan lang mga tattoo makabayan. Pero maganda naman talaga tingnan. Pero in terms dito po sa kapulisan natin, siguro hindi okay siya tingnan. So doon po sa ating mga viewers na may planong papasok po bilang isang pulis, tatanggalin nyo na po. Patatanggalin nyo po ang inyong mga tato. Anyways, napaka-easy ho yan tatanggalin makabayan. Meron silang gagamitin po, parang white color, isa rin po isang laser makabayan. So, yung laser, yan po ang pinaka-madali. Pero sabi nila, epektibo daw yung white color makabayan. Parang ink white siya or parang kulay gatas yata yun. Hindi ko lang sure. Nakita ko kasi yan sa YouTube. So anyways, before na mag-jump po sa next topic makabayan, well, shoutout natin. Nandyan po sila si Shannon Reyes, Jemson, si Regine, Jeriel, and Jim na of Cute Cebu City. Greetings from Rodolfo Randada Rabor of Tansa, Cavite. Nandyan po si Leonardo Pedriquez from Dagami, Leyte. Hi to Benji Somailo, Margarita Alionar. Nandyan po si Ashen, Perlita Barilla, Evelyn Garcia, Art Espihon. Nandiyan po si Munez Borromeo, Bibi Macdoms Nonamod, Alicia Leak, Shemizo LB, Edith Rabaya, Gemma Sampilo Camarines. Nandiyan po si Edwin Salamanca, Ruben Basinga Salindong, and hi to Danilo Hidalgo. And of course, nandiyan po mga kababayan ko, kasama natin si NQT Edna. Okay, so ngayon makaaban ko, ipapakita ko na sa inyo yung nangyaring hearing, itong sagutan po ni Bongo versus po doon kay sa Secretary ng DSWD, itong si Rex Gatchalian makabayan. For more details, let's watch this. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Pakisagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. Pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Nagiging selective kayo, Secretary. Madam Chair. One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Senator, I'm not. One question, for the record. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Sec Rex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Akin naman yun, ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack, personal ko po yung Jollibee kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan, mapasaya ko man lang sa kanila. Bakit niyo naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niyo naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon,
akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Ngayon, nandito ang inyong secretary. Pwede naman sigurong sagutin ng atin mahal na secretary yan. Ngayon, nung pumunta ka, sige, release nyo na. Release nyo na. Nung pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag nagiging selective kayo, Secretary. Madam Chair. One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? My politics. Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. In fact, yes, in fact, I even wrote all the public polling firms to remove me from the list. And then, I communicated that so many times. Okay, so don't be selective. Alam ng publiko yan. Nakikinig ang publiko natin. Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa General Santos na nag-earthquake ho sila. Region 12. Well, the last time was last year. Last year, last year. Yes, late last year, if I'm not mistaken. Yun pa nga yung September na mga listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated list na siya. Nagmamakaawa sa inyo from August, July, August, September, hanggang umabot na lang ng, kailan kayo pumunta ng... Senator, kung pumunta ho ako doon right after the earthquake twice. Kailan nga po yun? Kailan ba yung earthquake? The earthquake was end of the year. Remember, lumapit sa iyo yung mga local officials and then you ordered them to release the AX kasi lumapit sa iyo personal, di ba? Senator, so, kailangan bang lumapit sa iyo personal? No, Senator, let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it, all the list that you gave us. Senator Rex, Secretary, I don't have any intention of running for the Senate. Kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary Rex Gatchalian, you check your record. Senator, let me... General Santos City, meron silang validated list. Napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AX. In fact, the mayors came to me, we met there with the governor, emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AX, it's emergency cash transfer. Kaya nga ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit nyo pahirapan? 3,000, 4 na buwan, 5 buwan, nagmamakaawa. Hindi nyo naman pera yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma-X po yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, I'll have Director Wenz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ho ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. NCR, And we have addressed that. Aminado ho kami, there were delays to the commitment to the Senator, but we have all intentions of paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sec Rex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I am not using the office for my politics, and I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's for the record. Kailang election? This election, I'm not running for any public office this coming 2025? election. Yes. But I'm not running for this coming election. It's the first time in 18 years. How about 2028?
Okay, so doon po sa mga DBS na mga vlogger mga kabayan, well, syempre, highlight doon itong si Bongo. Sabi nila, ipinahiya daw dito si Secretary Gatchalian ni Bongo mga kabayan, nalusaw daw. Pero sa akin, hindi nalusaw Kasi kapag i-analyze natin mga kabayan, yung mga banat doon, di ba alam mo natin na pag grandstand po itong si Bongo mga kabayan, na pag grandstand, ginaya niya itong style po ni Senator Raffy Tulfo. Kahit na mag-grandstand siya, ang kanya mga banat dito na kung saan makikita natin na kinukuha niya dito yung sipatsa po ng taong bayan, yung mga nasa lower level mga kabayan, yung siyempre yun, nasa makamasa, sa baba po na level, yan po ang kinuha dito na sipatsa po ni Bongo. Pero siyempre, doon po sa mga ka-level lang niya mga kabayan, kilalang kilala na ito pong si Bongo at alam rin po natin ang kanyang ginagawa mga kabayan kasi nga malapit na po ito yung eleksyon. Hindi napahiya ito pong si Gatchalian mga kabayan. Bakit? Lahat ng banat po, mga tanong dito ni Bongo, kayang sagutin po ni Secretary Gatchalian. Di ba napansin ba natin yan? Kayang sagutin. So, nakita natin po doon sa mukha po ni Gatchalian mga kabayan na talagang knowledgeable siya dito at saka alam niya kung paano po sagutin po yung mga banat dito ni Bongo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung vlog po na ito ni Claire kasi dito pinulbos at nabuking po itong si Bongo mga kabayan. For more details, let's watch this. Diba? Ganito kasi, partner. Nagsaselo siya. Kasi sinabi daw ng isa sa mga DSWD or miyembro ng DSWD na huwag babanggitin yung pangalan niya pag dumarating ng bigayan ng payout. Pangalan ni Senator Bongo? O bakit naman? Ito nga, partner. Oo. Okay, 'di ba? Ang daming sumasakay na mga politiko sa tupad. Pinag-usapan natin 'to. Kinausap nga natin si Secretary Secretary sa Dole. Legues. Tama ba? Sa Leguesma? Okay? Oo, tapos. Sige, partner. Hindi nga kayo dapat diyan nilalagay. Sabi nga ni Senator Bongo, pera nyo ba yan, DSWD? Hindi nyo naman pera yan. O di mas dapat hindi ilagay pangalan mo. Diba? Kaya nga, yung nagpapalagay ng mga pangalan sa pagpapabigay ng payout, ang kakapal ng mukha. Kaso nga lang daw, ayaw pabanggitin yung pangalan. Pero may mga ibang politiko na binabanggit yung pangalan dun. Oh, partner, ito lang yung sa akin. Sabi niya September pa to, nakaraan. Ano ng buwan ngayon? Mano ba naman kaysa mag-grandstanding ka dyan, sana kinausap mo na yung DSWD? Kailangan pa talaga yung sama ng loob mo ilagay dyan? Diba? Ang basa ko dito mga kayubi, he was trying to get the attention of the people. Kasi dyan lang siya pwede mag-grandstanding. Diba? Para mapakita niya na ito, ang puso niya ay para sa mahihirap. Diba? When in fact, partner, ito lang sa akin. Sabi niya, nagbibigay daw siya pang merienda, Jollibee, pang merienda. Pang merienda, parang, ano ba naman daw yung ibigay niya yung mga pagkain. Partner, if you want to give something, di mo talaga kailangan ipabanggit. Huwag mong hintayin banggitin yung pangalan mo. Kung gusto mo naman na malaman ng tao na talagang galing sa'yo yan, huwag mo nang daanin sa DSWD. Diretso mo na. Pumunta ka na. Diba? Nung kung Lumindol, saan ba yung Lumindol, partner? Saan parte yun? Dito lang sa Pinas. Oo. Na nagkaroon ng lindol, kaya nagkaroon ng doble yatang emergency cash, parang cash assistance. Kasi sabi niya, ito may lugar siyang binanggit Ito, ang tagal-tagal na to, September pa to. Bakit kailangan ikaw pa yung pumunta? Kailangan pa yung pumunta para ibigay yung pera. So are you running? As senator? Tinanong niya yung si partner. Secretary. So ano to? Selosan? Diba? Ako nakikita ko kasi, para bang, bakit siya? Bakit siya pwede? Ako hindi. When in fact, dapat hindi. Diba dapat nga ang ipinropose mo? Dapat wala. Kaya hindi sasama yung loob ko na tanggalin yung pangalan ko, pero ang gusto ko, lahat matanggal dahil yan ay pera ng bayan. Dapat ganun. Pero hindi ba parang ganun ang gusto niyang ipunto rito? Hindi.
huwag niyong banggitin yung ibang mga pangalan ng mga politiko dyan. Hindi. Hindi Kasi yan ang baka- una niya, hindi ganyan ang una niyang salita. Baka may bumulong sa kanya na, doon sa distribution ng pera, may narinig ako na ayaw pabanggitin pero yung pangalan nitong politiko binabanggit doon. Oh, that's so, right. medyo nasakto siya. Kung ayaw niyo banggitin yung pangalan ko, pare-pareho tayo. Huwag niyong banggitin din yung pangalan ng ibang mga kandidato dyan. Kaya nga dapat hindi nga siya magtampo na ayaw banggitin yung pangalan niya. Oo. Saka kung may issue siya ng ganyan, bakit kailangan dyan pa sa hearing mo banggitin? Oo. Bakit hindi mo kausapin si Secretary Gatchalian, tanungin mo ano tong issue na to? At kailangan mo pang ipamuka sa mga nanonood na nagbibigay ka at sinabi pa niya na galing sa sarili niya. Pati yung pagkain. Why do you have to say that? Part of campaigning to, partner. Halata ka, Senator Bongo. Kung may maganda ka namang balakin, hindi mo naman kailangan, yung galing sa kanan, kailangan bang kamay? Kailangan malaman ng kaliwang kamay? Ganon ang ginawa mo. But, ang dating, hero ka, kasi pinagagalitan mo si Secretary Gatchalian, to the point na parang, hindi mo naman pera yan pera ng bayan yan Pero gusto mo makinabang. Kasi gusto mo rin ilagay yung pangalan mo. Nagkataon lang, sinabi, na hindi daw nilalagay. Pero deny, partner. Ang sa akin lang ito, Senator Bongo, si Senator Raffy Tulfo, pinupunan namin, kapag nambibintang or nagsasalita anumang may anomalya sa ganyan, ipakita yung pruweba. Di ba? Senator Bongo, kung totoo naman, na hindi nilalagay yung pangalan mo o wag pabanggit yung pangalan mo, anong pruweba mo? Di pwedeng salita, di pwedeng drama. Di ko alam kung drama ito. Para mag-create ka ng senaryo. Kasi hindi alam nila Senator Gatchalian yung pinupunto niya Diba? Tapos may tanong siya dito, wag ka mag-deny dito, under oath ka. Sabi niya, wala po talaga kaming alam. Diba? Kung may alam ka, Senator Bongo, iupo mo dyan as resource person mo. Diba? Hindi pwedeng galing lang sa'yo. Kasi pwedeng nagkikreate ka. Pwede, hindi ko sasabi nagkikreate kayo Pwede nagkikreate kayo ng senaryo para lumaki. Diba? So, ito napag-usapan to. Kasi pinapalabas niya yung pamimigay ng payout. Pinopolitika. Totoo naman pinopolitika ninyo. Pinopolitika. Parang ginagamit yung pera ng taong bayan para sa pagbibigay ng tulong doon sa mga mahihirap para sa politika. Oo nga. Yun ang punto niya rito. Kaya gusto niyang linawin. Ang dapat mong gawin, ito na sa akin partner, kung yan ang gusto mong gawin na batas, wala na dapat politiko na nakapangalan, hindi mo naman kailangan ng hearing ito para pagalitan si Secretary Gatchalian Kasi kitang-kita mo na, pati ikaw kasi, Senator Bongo, yung pangalan mo, kinukumbida ka sa tupad. Pero kanino bang pangalan ng politiko binabanggit doon sa distribution ng pera sa mga beneficiaryo? Inano niya, tinuro niya sa Senator Amy. Si Senator Amy? Hindi daw pinagbabawalan iniimbita ba daw Siya daw hindi iniimbita. Di make your own make your own ang tawag doon, partner, community pantry. Lagay mo, sarili mo. Hindi, si Senator Amy mayroong sariling partner Nutriban. Namimigay siya ng Nutriban. Sa lahat ng kalsada, mayroon siyang parang maliit na van. Kaya nga, di marirecall pangalan niya, ba't ka pa sasakay sa DSWD para sa AX? Kung sarili mo naman palang pera yan. Bakit nandun si Senator Amy naman sa distribution ng uso? Okay. Diba? Kaya nga imaginein mo, hindi kayo dapat dyan sumasakay. Bakit ba kayo gustong-gustong kumbidahin kayo? Feeling nyo, sa inyo galing yung pera? Di nyo naman din pera yan Kasi itong diba? IX ba partner? AX. Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Meron siyang medical assistance, funeral, educational, transportation. Kompleto pala ito partner. Food assistance, cash assistance for other support service. Tapos sabi nga niya ganito, tsaka dumadating yung time na kinakat niya na rin. May nagagayahan to si Senator Bongo Nag-explain pa si Secretary Gatchalian, kinat niya, at sabi niya, hindi po, kaya po yan dinoble kasi di ba nagkalindol.
So emergency cash assistance yan, kaya po yan doble, hindi po yan AX. Ay, hindi niya pinansin yun. Inaan niya pa rin niya is AX. Sabi, pera ko naman to. Kung pera mo pala, di sana dinerecho mo na lang. Ikaw na nagpamudmud doon, ikaw na yung pumunta doon, tapos lahat ng food na dadali mo, palagyan mo ng from Senator Bongo. At least, wala kang sisisihin. Okay. Saka sa akin lang, partner, bakit kailangan ka dyan manggalaiti sa hearing kung kaya mo namang kausapin to at ayusin nyo yung kung meron na problema, may nadali kang chismis, di tanong mo muna, bakit kailangan dito sa hearing as if ikaw yung magaling? Di ba? Na as if ikaw yung tumutulong tapos hindi pinapakita sa ibang tao. Samantalang partner, nakikita ko sa FB nila kung saan siya pumupunta. Di doon ka magpabigay sa lahat na napupunta mo, magpamigay ka na doon. Tapos ang babanggit niya pa, partner. Tumutulong din naman talaga, partner. Pero sa sarili niyang bulsa. Huwag niya nang gamitin yung Senado para i-lift yung pangalan niya. And at the same time, binabanggit niya pa nung panahon daw ni Pangulong Duterte, parang walang delayed na mga ayuda. Teka lang. Di ba may nagrereklamo nga during the pandemic, di nga nakukuha yung ayuda ng mga jeepney driver? Wag mo nang iangat si dating Pangulong Duterte, Senator Bongo, iba na po yung administrasyon ngayon. In one way or another, ang basa ko dito, ay magaling si President Duterte. Ito yung basa ko, mga kayubi. Kung mali ako, sabihin nyo. Magaling si dating Pangulong Duterte, panahon niya, wala na di-delay, walang politika. Talaga walang politika. Walang politika. So anong ibig mo sabihin? Ngayong panahon ni PBBM, na-delay, nagagamit sa politika yung pera. So, alam mo, bakit kailangan niyang banggitin si Pangulong Duterte at i-compare? One way of making criticism nang hindi niyo nararamdaman. Sabi ni Victorious Bodies, nagiging circus na ang hearing, na hearing ng Senate. Ang tanong natin, sino ngayon ang namumulitika sa ginawa mong statement na yan, Senator Bongo? Feeling ko, ikaw yung namumulitika kasi ginagamit mo kasi ikaw yung tatakbong senador. So far si Senator Gatchel, sabi niya hindi. Sa sekretary siya, hindi siya tatakbo. Tapos sabi niya, sa 2028. Of course, pwedeng tumakbo yung mayor ulit sa Valenzuela. Congressman. John Aaron Bueñaflor, dapat nga din na kayo umiepal dyan dahil trabaho nyo gumawa ng batas. Di nyo naman kailangan yung mukha nyo nandiyan sa tupad, sa AX. Di nyo nga yung pera. Tatampo-tampo pa si Senator Bongo. Kaso nga lang, ewan ko ba kung kasalanan din ito ng mga LGU o kasalanan ng ahensya kung bakit sila nag-iimbita ng mga politiko, lalo tigit yung mga tatakbo for 2025. Iniimbita ba o nagpapaimbita? Walang lusot ito sa Bongo kay Claire Macabayno, kay Atty. Claire. Feeling ko mga kabayno, kung nandyan lang si Atty. Claire sa Senado, parang napaka-exciting talaga eh. 'Di ba? Napansin ba natin 'yan? Sana tatakbo bilang senador itong si Atty. Claire. Pero siyempre, hindi kasi ganun po kalaki ang kanyang pangalan, mga kabayan. Unlike po dun sa mga politikon talaga, yung matagal na naging nandyan po sa politika, siyempre magkaroon dito ng mas advantage kasi yon kontra dito kay Atty. Claire, mga kabayan. Pero dito sa sa style po ni Atty. Claire, bagay na bagay siya diyan po sa Senado, mga kabayan. Okay? So, any comment, suggestion or reaction dito sa ating mga topic na ipinapakita natin dito ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin ho niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ating nakap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahabaging Panginoon, salamat po sa napakagandang araw na ito. Lumapit po ako sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at magagandang bagay sa buhay ko. Ito po ay ang dahil sa iyong kabaitan at biyaya na aking napapagtagumpayan bawat araw. Ibinibigay ko po sa iyo ang lahat ng aking pag-ibig at pagsamba. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin at pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat po
sa pagiging aking tagapagtustos. Pinapahahalagahan ko po ang lahat ng gawaing ginawa mo sa aking buhay. Salamat po sa pagiging gabay ko at pagtulong sa akin na gumawa ng tamang desisyon. Salamat po sa pagiging suporta mo sa aking buhay. Kahit na ako ay may mga paghihirap, naniniwala po ako na lagi mo akong sasamahan sa mga ito. Panginoon, salamat po sa lahat ng ginawa mo sa aking buhay. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na